natuklasan na ang tunay na vaksin sa COVID-19 at giyera sa Israel laban sa Gaza. Ilan lamang po yan sa ating pag-uusapan, mga kapatid. Tunghayan ang lahat ng ating istorya sa araw na ito. Umpisahan na! Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, lalong higit sa lahat sa ating tunay at nag-isang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, ang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Mga kaibigan, mga kapatid, kinakamusta ko po ang lahat ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang nagmamay-ari ng ating buhay, na siyang tagumpay sa lahat nating mga pagdurusa, kahirapan dito sa sanlibutan ito, sa lahat ng ating laban dito sa sanlibutan ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, binabati ko ang lahat ng isang mapagpalang umaga sa araw na ito, sa taong ito, sa 2021. Bueno, mga kaibigan, mga kapatid, sa oras na ito at sa mga sandaling ito ay alam ko ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ay may kawakasan sa ating mga kapanahunan ngayon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang mananampalataya sa ating tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nararanasan ng bawat isa sa atin ang mga iba't ibang uri ng kapighatian dito sa sanlibutan ito. Nararanasan ng bawat isa sa atin ang paghihirap, kagutuman, kasawian, kalungkutan, at marami pang iba, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit sa dahilan naranasan natin ang lahat ng mga bagay na yan, ay dapat ang ating pananampalataya sa ating Diyos na naglikha sa atin at nagmamay-ari ng ating buhay ay hindi dapat mawala. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na yan, mga kaibigan, mga kapatid, ay mga kapagsubukan lamang sa buhay, upang sa ganun tayo ay mananatili na malakas sa ating pananampalataya hanggang sa wakas ng kapanahunan. So boy na, mga kaibigan, mga kapatid, pag-usapan natin ang wakas ng kapanahunan. Dahil noong unang panahon ay ang wakas ng kapanahunan ay nahulaan na, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang kaganapan, kung ano ang magaganap itong huling kapanahunan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung mapansin nyo, sa ating mundo o sa ating panahon o sa ating henerasyon ngayon, iba't ibang klaseng mga kapagsubukan, iba't ibang klaseng mga kalamidad. Hindi natin alam ang takbo ng panahon at hindi natin alam ang daan kung ano ba talaga ang tunay na panahon, na minsan mainit, minsan ay malamig, minsan ay tag-ulan, at minsan naman ay makulimlim. Hindi natin nahuhulaan, mga kaibigan, mga kapatid, nitong huling kapanahunan ang magaganap, at hindi natin alam ang ating bukas. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, noong unang panahon, ang itong kapanahunan natin ngayon ay sinalaysay ng mga propeta, ng mga apostol, at ng mga tinawag ng ating Diyos, ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon natin ito, ngayon, nasa pandemya tayo, hindi natin akalain na aabot sa ganitong pagkakataon, na umabot ng mahigit 1 taon ang pandemyang ito. Palayo ng palayo ang taon, parami naman ang mga natatamaan sa mga bagay na ito. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, huwag po tayong magtaka sa mga bagay na yan, sapagkat yan po ay nakatala o nakaplano o naka-script na sa banal na kasulatan sa Biblia. Kung tayo po ay magbasa ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid,
ay malalaman natin ang kung ano ang ibig sabihin sa mga bagay na kaganapan dito sa sanlibutan ito. Mga kaibigan, mga kapatid, meron po akong ibibigay sa inyo na sitas o teksto sa Biblia, no? Bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa ating Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nakakapanood sa videong ito, no? Ay umaasa ako, mga kaibigan, mga kapatid, ay mamulat ang ating kaisipan, mamulat ang ating pananampalataya sa ating tunay at nag-isang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Babasahin ko po, no? Ito po ay mababasa natin, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga kaganapan sa ating kapanahunan o sa ating henerasyon ngayon. Dito sa Mateo, talatang 24. Atin pong babasahin, mga kaibigan, mga kapatid, upang maunawaan ng bawat nakikinig at bawat nanonood sa mensaheng ito. Ito po ay noong mga panahong nabubuhay pa, no? Noong mga panahong naririto pa sa sanlibutan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang kanyang sinasabi. Sa 24 ng Mateo 24. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay guguho. Mga kaibigan, mga kapatid, ipagpatuloy po natin sa 3. Ito po yung title, no? Sa Mateo 24:3. May title po, mga kaibigan, mga kapatid. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito po yung panahon na hinulaan na, no? Yung mga panahong nabubuhay pa, o nung mga panahong naririto pa sa sanlibutan ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito, nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Ang wika nila, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ba ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Dito, mga kaibigan, mga kapatid, kung ating mapapansin ay 3 ang kanyang itinanong, no? 3 ang itinanong sa isa sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Una, tinanong niya kung kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito. Pangalawa, ano ba ang magiging palatandaan ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Pangatlo, kailan ang katapusan ng mundo? Dito, mga kaibigan, mga kapatid, mapapaisip tayo. Kung tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbuhis ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa kasalanan, mapapaisip tayo, bakit may katapusan ng mundo? O kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Pagpatuloy natin, mga kaibigan, mga kapatid. Sumagot ang Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at nagsasabi na ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Diba? Marami silang maililigaw. Ito yung mga palatandaan, mga kaibigan, mga kapatid.
na itong huling kapanahunan ay maraming paparito at sasabihin nilang sila ang Mesiyas, sila ang Panginoong Hesukristo na dumating na dito sa sanlibutan, sa lupa. Ngunit sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ingat kayo. Pinag-iingat niya ang bawat nananampalataya sa Kanya na huwag tayong makuha ninuman sa mga taong nagsasabi na sila ang Mesiyas, sila ang Panginoong Hesukristo na muling darating dito sa sanlibutan. At ito pa mga kaibigan, mga kapatid, ang ibang mga palatandaan. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw, ng labanan, at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas. Dito mga kaibigan, mga kapatid, ilang taon na, ilang dekada na, ilang libong taon na ang nakakalipas. Itong mga bagay na ito ay naganap na at nangyari na, mga kaibigan, mga kapatid. Noong unang digmaan, pandaigdigang digmaan. Ikalawang pandaigdigang digmaan. At digmaan sa iba't ibang bansa, mga kaibigan, mga kapatid. Sa ating kapanahunan ngayon, sa ating henerasyon ngayon, kasabay ng pandemya, may digmaan ding nagaganap sa bansa kung saan ay ang bansang pinagpala ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang bansang Israel, mga kaibigan, mga kapatid, ay patuloy na nakikipagdigma hanggang sa mga sandaling ito. Nitong nakaraang Lunes lang, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakipagdigma ang bansang Israel. Balitang balita sa buong sanlibutan ang mga bagay na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, dahil nangyari nga ang mga bagay na ito, sabi niya dito, huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga bagay na ito. Nangyari na po ang mga bagay na ito. Huwag daw po tayong mababagabag sapagkat hindi pa po ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap. Diba mga kaibigan, mga kapatid? Itong mga bagay na ito ay kasalukuyang nagaganap sa ating sanlibutan. Itong tagutom, kahirapan at paghihirap, digmaan, lindol. Diba? Nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya kung ikaw sa mga panahong ito ay dadalawang isip ka pa o ikaw ay walang Diyos na sinasandalan sa sanlibutan ito, nitong kapanahunan ngayon, kaibigan, laging nariyan ang ating Panginoong Hesukristo. Lagi siyang naghihintay upang magbalik ka sa Kanya, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi nga niya, magbalik ka. Handa siyang tumanggap, handa niyang patawarin ang iyong mga kasalanan kahit anong bigat nito, mga kaibigan, mga kapatid. Magbalik ka lamang sa Kanyang piling at suko mo ang iyong sarili sa Kanya. Magbalik ka lamang habang may panahon pa, mga kaibigan, mga kapatid, dahil pag dumating yung panahon na paparito na muli ang ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesukristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sarado na po ang pagpapatawad ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos.
Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ipagpatuloy ko po mga kaibigan, mga kapatid. At sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, itong mga bagay na ito, inuulit ko po kung hindi nyo po nasundan, no? Ang mga bersikulong ito ay mababasa po siya sa Mateo 24 hanggang 14. Mababasa po natin dyan, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga kagimbal-gimbal at kagila-gilalas na mga magaganap dito sa sanlibutan nitong ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ay inuulit ko, pinamamanhik ko na tayo'y magbalik loob sa ating bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng pananggalang o magkaroon tayo ng proteksyon na nagmumula sa ating Diyos na mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang tagapagligtas sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, siguro ay tinatanong ninyo sa mga sandaling ito sa inyong mga kaisipan, no? Na kung magbalik loob kami, saan naman kami magbalik? O anong relihiyon kami magbalik? O kaninong samahan kami magbalik? Mga kaibigan at mga kapatid, huwag po natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Sa relihiyon ay yan po, ang relihiyon po, mga kaibigan, mga kapatid, ay isang eskwelahan lamang, no? Isang eskwelahan lamang na pag-aaral sa mga salita ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, upang sa ganon ay magkaroon tayo ng daan para tahakin ang katotohanan. Itong katotohanan na sinasabi ng karamihan, pinagsisigawan ng karamihan. Ito po yung katotohanan, no? Sabi ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa Mateo. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay na walang hangganan. So ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po sa relihiyon. Magbalik loob tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbuklat natin sa banal na aklat. Itong aklat na siyang gabay sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Itong kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Sabihin ng iba na itong panahon natin ngayon ay nandito tayo sa mga pandemya, tagutom at kahirapan, ay hindi na po kami magbalik loob, kaibigan, ay kapatid. Dahil mas mahalaga sa amin ang pera upang kami ay makakain, upang ang aming sikmura ay magkaroon ng laman, upang sa ganun ay makapagpatuloy kami at mabuhay dito sa daigdig na ito. Kaibigan, mga kapatid, pinamamanhik ko na kung ganyan ang inyong iniisip, ay sana ay baguhin ang inyong puso at isipan at takbo ng inyong buhay
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil itong panahon na to, mga kaibigan, mga kapatid, napakalapit na ang mga bagay na paghihirap dito sa sanlibutan na mas titindi pa. Dahil kung ating mababasa sa Revelation, no, ang mga bagay na ito ay magkakaroon, magpapakawalan ng ating bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos Panginoon Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Papayagan niya si Satanas na maghari dito sa sanlibutan ng 1,000 taon. Papayagan niya, kakalagan niya ang demonyo na maghari ng 1,000 taon dito sa sanlibutan. Magkaroon ng taghirap, tagutom, at mananaig ang kadiliman. At mayroon pa ang tribulation, mga kaibigan, mga kapatid. Sa hula ni Daniel, ni Propeta Daniel, no, na 7 taon at kalahati, maghihirap ang buong sanlibutan. May magaganap dito sa sanlibutan na isang kagimbal-gimbal, kagila-gilalas, katakot-takot, kagulat-gulat na kaganapan na hindi pa naganap simula nung likhain ang sanlibutang ito. Ito ay isang pieces lamang magaganap, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, mga kaibigan, mga kapatid, mag-isip-isip na po tayo. Ang ating pananampalataya ay dapat nating higpitan. Huwag na tayong makinig sa mga sabi-sabi, no? Huwag na nating tigasan ang ating puso at ang ating isipan na saka lamang kami maglilingkod sa ating Diyos, brother, pag puno na ang aming bulsa. Saka na kami maglilingkod dyan, brother, sapagat sabi naman dati pa, sinabi na darating na ang Panginoon Jesucristo, pero hanggang ngayon wala pa. Tumanda na kami pero wala pa rin ang ating Panginoon Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, kung ganyan ang inyong iniisip sa inyong buhay, ay sana ay pagsisihan ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil nitong huling kapanahunan, ang pagsisisi ay huli na. Sarado na ang kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa muling pagparito ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang dala niya po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na pag-ibig. Dala niya, hatol dito sa sanlibutan. Hahatulan ang bawat tao ng naaayon sa kanyang salita at naaayon sa kanyang mga gawa. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, kung may pandinig ka, makinig ka. Kung may pangunawa ka, umunawa ka. Sa mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid, dapat bulay-bulayin ninyo ang lahat ng nagaganap sa sanlibutan. Tignan ninyo ang mga balita, ang mga kaganapan sa buong sanlibutan. Pagmasdan ninyo, no? Magmasid kayo sa mga kaganapan dito sa buong sanlibutan. Lahat ng bagay ay nagaganap. Lahat ng bagay ay nagbabago. Lahat ng bagay ay nawawala. Ngunit ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ay laging nandyan. Laging naghihintay sa iyo na magbalik ka sa Kanya. Lagi siyang naghihintay, mga kaibigan, mga kapatid, na magbalik ka sa Kanyang piling. Upang sa ganun ay, kung darating man yung panahon na maghahari na ang kadiliman dito sa sanlibutan, sa 1,000 taon, ay poprotektahan ka ng ating Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, itong ating kapanahunan ngayon ay napaka-critical na, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ito na yung kapanahunan kung saan ay lahat ng mga salot, lahat ng mga kapighatian ay bubuhos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga anghel.
meron siyang ipapadala dito sa sanlibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, na meron siyang mga anghel na inuutusan, na bawat isang anghel ay mayroong kanya-kanyang dala na mangkok ng salot. Isa na rito, mga kaibigan, mga kapatid, itong pandemya na walang katapusan. Kahit anong gawin ng mga matatalino dito sa sanlibutan, hindi magkakaroon ng panlunas sa sakit na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, maniwala kayo't sa hindi, tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang siyang gamot sa kagimbal-gimbal at kagila-gilalas na sakit na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ating mapapansin, no, buong mundo ay pinapalaganap nila na meron na silang vaccine, meron na silang gamot anti-COVID-19. Ngunit kung ating titignan, kung ating bulay-bulayin, ay paangat ng paangat ang mga tinatamaan, ang mga nagkakasakit nitong kapanahunan na ito. Isa lamang po ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Tanging ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang siyang gamot at lunas nitong sakit na ito. Kung ikaw ay hindi ka magbalik sa kanyang pinakabanal na pangalan, sa ating bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, pinakamapangyarihan sa lahat, ay hindi ka magkakaroon ng lunas at gamot sa sakit na ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa mga oras na ito, sana ay ang isipan ng bawat isa ay mabuksan upang sa ganon ay ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan na naganap ay wag na natin pagtakhan, o wag na tayong magulumihanan, o wag na tayong mangangamba, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay magaganap dahil ito ang nakahula sa banal na kasulatan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, samahan ninyo ako sa mga sandaling ito na manalangin sa ating bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, nanupat ang langit ng mga langit, ay siya ang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan, at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na nagmamay-ari ng aming buhay. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, tinadalangin po namin sa oras na ito na sana po ay gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa araw-araw ng aming mga gawain. Ipagtanggol niyo po ang bawat isa sa amin at ilayo niyo po ang bawat isa sa amin sa kapahamakan, at pagalingin niyo po ang lahat ng mga may karamdaman sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito. Nawa po, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng iyong pinakabanal na pangalan, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay hinihiling namin na ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng lakas, kagalingan, at upang sa ganon ay makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay, upang kami makasama sa iyong kaharian na iyong inihanda para sa iyong mga nilalang sa sanlibutan ito. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyo lamang kami umaasa sa lahat ng aming mga gawain sa araw-araw. Inaasa po namin ang aming buhay dahil ikaw po ang naglalang at nagtalaga sa amin sa sanlibutan ito. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sana po ang bawat na tao na nagnanais na at nagnanasa na magbalik loob sa iyong pinakabanal na pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamapangyarihan sa lahat, ay mamulat na. At sa ganun po, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang kanilang puso at isipan ay nakatuon lamang sa iyo, dahil alam po namin na yung muling pagparito ay malapit na po, sapagkat nagaganap na po ang mga bagay na iyong mga sinasabi na may mga palatandaan sa iyong muling pagparito. Lahat po ang mga bagay na ito, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, inaasa po namin ito sa iyo. Ikaw lamang aming tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos at Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan habang kami nabubuhay
sa kapangyarihan ng tanging nag-isang bugtong at Panginoon Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesus Kristo, sa iyong karangalan at kalwalhatian sa lahat ng panahon. Ang bugtong at Panginoon Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesus Kristo, ang daan katotohanan at ang buhay na walang hangganan. Amen. 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 Maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid. Nawa po ay naunawaan ng bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo lahat ng ating bugtong at Panginoon Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesus Kristo ang pinaka makapangyarihan sa lahat. At bago po ang lahat, sana po ay mag-subscribe po kayo dito sa aking munting channel na pinamagatang The Word of God o ang salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung nagustuhan ninyo ang mga bagay nito ay sana po mag-subscribe kayo at maki-notify na rin po natin notification bell upang sa ganon ay ma-notify kayo sa mga videos na aking i-upload sa susunod mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.